Noong May 30, 2025, sa bayan ng Florencio Varela, probinsya ng Buenos Aires, Argentina, isang lalaki ang umuwi sa kanilang tahanan. Ngunit sa halip na makita ang kanyang pamilya na may ngiti sa labi, isang nakakapanindig balahibong eksena ang bumungad sa kanya. Agad niyang tinawagan ang 911 at rumisponde ang mga otoridad. Sinalubong sila ni Fernando na nagsasabing nakita niya ang kanyang asawa at anak na puno ng pulang likido. Kinumpirma ng parehong otoridad na ang bata ay may pinsala sa ulo at ang kanyang ina ay may pinsala sa dibdib. Tinawagan ng forensic police at isang sasakyan ng punerarya upang dalhin ang mga labi para sa kaukulang pagsusuri. Ngunit ang mga pangyayari ay nagkaroon ng malaking pagbabago habang mas malalim na sinisiyasat ng mga investigador ang insidente. Ang asawa at ama na si Fernando ay inaresto at nasa kustodiya dahil sa mga bagong ebidensyang nakita. Ano nga ba ang totoong nangyari? Maaring nakita nyo na ang larawang ito sa social media. Isang kwento ng madilim na kabanata sa buhay ng isang ina at ng kanyang anak na may matinding pangangailangan. Si Micaela Andrea Lator, na kilala rin bilang Mickey sa kanyang mga mahal sa buhay, ay isang mananahi na ginugugol ang lahat ng kanyang oras sa pagtatrabaho. Ito'y ayon sa isang kapitbahay. Nagbibenta rin siya ng mga segunda manong damit sa pamamagitan ng isang Facebook account na tinatawag na Kimito Kids. Pinakasalan niya si Fernando Coelho, 47 years old, noong September 2017 at si Tebby, ang kanyang palayaw para sa kanyang anak, na si Esteban Nicolas Coelho, na 6 years old, ay pinanganak noong sumunod na taon. Ang pamilya ay nakatira sa Pewawo Street, 2300 sa Florencio Varela, sa Argentina. Sa social media, si Micaela ay palaging masayahin at nagpapakita ng pasasalamat sa mga sandaling kasama ang kanyang pamilya. 3 araw bago ang trahedya, nag-post siya ng larawan kasama ang kanyang tiyahin na sinasabing, "Ngayon ay nagkaroon ako ng bisita, ang aking tita Sylvia, ang aking pangalawang ina. Laging nandyan kasama ang kanyang payo. Salamat sa pagiging bahagi ng aking buhay." Kung titignan ng social media ni Micaela na ngayon ay pribado na, ay tila masaya sa kanyang buhay may pamilya na tila walang problema, ngunit ang mga bagay ay tuluyang nawalan ng kontrol. Si Fernando Coelho, 47 years old, ang asawa, ay may trabaho na hindi sinapubliko. Umaalis siya papunta sa trabaho ng alas 7 ng umaga at dapat nakakauwi na ng alas 9 o alas 10 ng gabi. Ngunit hindi ito natutupad dahil kailangan niyang maglakbay ng napakalayo. Samantala naman, si Micaela, bukod sa pagiging mananahi at sa kanyang online business, ay naiiwan sa bahay para alagaan ang kanyang anak na si Esteban, 6 years old, na may autism. Ang pag-aalaga sa bata sa buong araw, pag-aasikaso sa kanyang mga gamot, pagdadala sa kanya sa eskwela at sa mga therapy ay nagpaparamdam kay Micaela ng labis na pagkabahala. Si Micaela sa kasamaang palad ay dumadaan sa isang proseso ng pre-grief. Ayon sa impormasyon mula sa ilang kaibigan ng pamilya, siya ay sumasailalim pa nga sa paggamot. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang pinagmulan, si Micaela ay nakakaranas ng depresyon dahil nga sa diagnosis ng autism ng kanyang anak at nagkaroon ng naunang pagtatangka na voluntaryong tapusin ng lahat. Ito'y ilang taon na ang nakalipas. Ayon sa mga pahayag mula sa malalapit na kakilala, hindi matanggap ng ina ang sakit ng bata. Noong May 30, 2025, nang dumating si Fernando sa bahay at nakita niya ang isang nakakapangilabot na eksena, agad siyang tumawag ng pulis. Rumisponde ang mga ahente sa tawag at nakipagkita kay Fernando. Sinabi niya sa kanila na nakita niya ang kanyang asawa at anak pagka-uwi mula sa trabaho. Ang bahay na nakikita niyo ngayon ay ang mismong bahay kung saan naganap ang madilim na pangyayari. Sa una, kinumpirma ng mga tauhan na ang bata ay may pinsala sa ulo at ang kanyang ina ay may pinsala sa dibdib na parehong mula sa armas. Agad na tinawagan ng forensic police at isang sasakyan ng punerarya upang dalhin ang mga labi para sa kaukulang pagsusuri. Gayunpaman na magsimula sila mag-imbestiga, nakita nila kung gaano katagal na ang mga labi sa bahay at ang oras ng pagdating ni Fernando. Ipinakita ng mga surveillance camera ang kanyang sasakyan nang siya ay dumating, kaya siya ay nali sa posibilidad na kasama sa nakakapanindig balahibong eksena. Sinabi ni Fernando na maraming beses na nila napag-usapan ng kanyang asawa ang kanyang napiling trabaho. Sa kasamaang palad, kailangan niya ang trabaho para suportahan ang kanyang pamilya. Kailangan niyang kumita ng pera.
Ngunit ayon sa kanya ay hindi daw ito maintindihan ni Micaela. Gusto ni Micaela na makahanap si Fernando ng trabaho ng mas malapit sa bahay nila upang makauwi siya ng maaga at matulungan siya sa lahat ng gawaing bahay. Si Micaela ay lubhang nababahala sa desisyon ng kanyang asawa. Sinabi rin ni Fernando na may kasaysayan ng voluntaryong pagtapos ng sarili ang pamilya ni Micaela, kung saan ang ina ni Micaela at dalawa sa kanyang mga pinsan ay voluntaryong tinapos ang lahat. Ilang sandali bago matuklasan ng mga labi, nagbahagi pa si Micaela ng isang emotional na post sa kanyang Facebook account. Anya, I don't want much in my life, just a better life for my son. Kaakibat ito ang isang illustration ng isang ina kasama ang kanyang anak. Sa pinangyarihan, nakita ng pulis ang isang sulat na pinaniniwala ang galing kay Micaela. Dito, naglabas siya ng mabibigat na saloobin para sa kanyang asawa na si Fernando. Ang unang sulat sa kaliwa ay naglalaman na kung isasalin sa Tagalog ay, sasabihin nila na ako'y mahina. Hindi. Napagod lang akong lumaban. Napagod akong magmakaawa para sa pagmamahal, sa lambing, sa isang yakap, o kahit isang linya gaya ng magiging ayos din ang lahat. Marami akong pagkakamaling nagawa, pero hindi ko inakala na mangyayari ito kasama ka. Dahil naging maayos naman tayo noon, pinagsisisihan kong hindi mo natutunang pahalagahan si Esteban, na hindi mo siya kinausap, na hindi mo siya hinalikan bago pumasok sa trabaho. Pero tapos na ang lahat. Hindi na kami babalik sa pagiging binabaliwala. Hindi na kami magmamakaawa para sa pagmamahal mo. At kung naging maayos ang lahat at wala na kami, ibig sabihin ay sa wakas ay nakapagpahinga na kami mula rito. Sa pangalawang sulat naman sa kanan, malaya ka na. Ngayon magagawa mo na ang kahit anong gusto mo kasama ang iyong musika nang walang istorbo mula kanino man. Ngayon maaari ka nang pumunta kahit saan mo gusto. Puno ng emosyon ang sulat na tila nagpapatunay ng voluntaryong tinapos nga ni Micaela ang lahat. Ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago ang investigasyon pagkalipas ng nakaraang oras. Sa simula, pinaniniwalaan na gumamit ang armas si Micaela at inuna ang kanyang anak habang natutulog ito at pagkatapos naman ay ang kanyang sarili. Ngunit ang mga resulta ng autopsy ay nagbigay lakas sa isang bagong konklusyon na naglalagay sa ama ng pamilya sa sentro ng pagdududa. Natukoy ng autopsy na nasawi si Micaela bandang alas 12 ng tanghali noong Biyernes, May 30, 2025 at nagtamo ng dalawang tama, hindi isa tulad ng unang inakala, isang putok sa kanyang dibdib at isa pa ay sa kanyang ulo. Ang pagkasawi naman ng kanyang anak ay nangyari bandang alas 6 ng gabi, humigit kumulang 6 na oras pagkatapos ng pagkasawi ng kanyang ina at ito ay agaran gaya ng isinuwalat ng autopsy. Sabi ng ibang source ito ay agaran, ang iba naman ay nagsasabing nagdusa pa ang anak ng 6 na oras bago ito masawi. Sa madaling salita, iminumungkahi ng mga forensic analysis na ang mga biktima ay nasawi sa magkaibang oras. Si Micaela bandang tanghali at ang bata ay malapit sa alas 6 ng gabi. Gayunpaman, may mga saksi na nagsasabing nakita nila si Micaela sa kalye bandang alas 5 ng hapon na sumasalungat sa tinatayang oras ng pagkasawi mula sa autopsy. Kasama sa investigasyon ng mga tauhan mula sa GTO ng 4th Police Station, inutusan ng piskal ang mga pagsusuri sa dermotest para sa ama ng biktima at ang pagkuha ng mahalagang bagay para sa investigasyon. Sa pinangyarihan, nasamsamang .22 na armas na pinaniniwala ang ginamit sa insidente. Kasamang isa pang .38 na armas na natagpuan sa isang aparador na walang laman. Inimbestigahan din ng mga otoridad kung may patunay ang alibi ni Fernando, partikular kung pumasok nga siya sa trabaho noong Biyernes at kung natagpuan niya silang wala na pagka-uwi niya. Gaya ng kanyang sinabi, patuloy ang investigasyon ng pulisya kay Fernando Coelho. Si Micaela ay dumaranas nga ng depresyon at sumailalim sa psychiatric treatment. Napansin ng mga kaibigan at pamilya na siya emosyonal na mahina, ngunit walang sino man ang nag-akala ng ganitong trahedya. Kumalat ang kanilang kwento hindi lamang sa kanilang bansa, kundi pati sa ibang bansa tulad ng Pilipinas dahil na rin sa social media. At kung titignan natin ang comment section, makikita natin ang iba't ibang saloobin ng mga tao, may mga nakikiramay sa mga biktima tulad ng mga sumusunod. Napakasakit nito, hindi ko mapigilang maiyak, masakit malaman na may mga ina na nagdadala ng napakabigat na pasanin at wala namang nakakapansin, walang nakikinig.
Ang mental health at emotional na suporta lalo na para sa mga nanay na nagpapalaki ng mga anak na may special needs ay hindi dapat baliwalain. Minsan isang simpleng yakap o pagtatanong ng kamusta ka ay nakakapagpagaan ng pasanin. Sana maging mas mabuti tayo, mas maunawain lalo na sa mga tahimik na lumalaban araw-araw. Hindi kailangan malaki ang pagmamahal, minsan ang pinakamaliit na kilos ang pinakamahalaga. Dinudurog dito ang aking puso. Kung merong mga nagdadalamhati sa pagkawala ng mag-ina, ay hindi rin nawawala ang mga komentong hindi sang-ayon sa desisyon ng ina tulad ng mga ito. Sa huli, haharapin niya ang paghuhukom, hindi ng sangkatauhan kundi ng may likha sa itaas. Ako ay isang solo parent din ng 3. Oo, sobrang hirap, nakaka-drain, halos araw-araw bigla na lang tutulo ang luha mo na minsan ikaw na ang pipitik sa sarili mo dahil nararamdaman mong hindi ka normal. Ngunit okay lang, mas pipiliin ko pa rin ang mga hamon dito sa mundo kesa sa kabilang buhay. Hiram lang din ang buhay, nadamay pa ang anak niya, isang dobleng trahedya. Ang sulat na iyan ay hindi pa rin makakapagpababa sa kanyang ginawa sa kanyang anak. Voluntaryo mong tapusin ang iyong sarili dahil sa iyong drama, ngunit huwag mong idamay ang bata. Ang depresyon ay hindi sakit, ito ay isang desisyon. Huwag itong baguhin at huwag sisihin ang ibang tao kung mayroon ka nito. Narito naman ang karagdagan sa mga komento kung saan ang iba naman ay nagbibigay pa ng payo. Mahirap maging isang awesome mom. Lalo na kung wala kang suporta mula sa iyong asawa sa anumang paraan. Alam ko ang pakiramdam, kahit napaka-supportive ng asawa ko sa moral at pinansyal, dumaraan pa rin ako sa depresyon. Pinagdarasal ko na malampasan ang lahat ng awesome moms mga pagsubok at sana makayanan namin lahat ang mga problemang darating. Ang isang pamilyang kulang sa komunikasyon ay mauuwi sa ganyan. Mahalaga ang pagtalakay sa issue sa iyong kapareha. Mahalaga ang mental at emotional na kalusugan, huwag itong pabayaan. Laging maging mabait. Kailangan ito ng lahat. Sadyang mahirap tukuyin kung sino talaga ang may mabigat na pinagdaraanan. Madalas sa mga taong pinakamalakas tumawa, laging handang tumulong at tila masaya sa panlabas ay siyang tahimik na nagdadala ng pinakamalalim na sakit. Hindi palaging may mukha ang depresyon, maari itong magkubli sa likod ng ngiti, biro o sa imahe ng isang perpektong buhay. Kaya't mahalagang matutong tumingin ng higit pa sa kung ano ang nakikita. Dahil ang totoo, ang ilan sa pinakamalakas at pinakamabait na tao ay ang mga tahimik na nakikipaglaban sa sariling emosyon araw-araw. Kaya't maging mapagmatsyag, maging maunawain at higit sa lahat, maging mabuti. Dahil kahit ang simpleng kabaitan ay maaring maging ilaw sa madilim na daang tinatahak ng iba. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!